Magpapatupad pa rin ng blended learning at shifting classes ang ilang paaralang may malaking populasyon, habang umaasa naman ang mga nasa senior high school na mas magiging epektibo ang bagong senior high school curriculum. May detalye si Bel Custodio. Senior high school na si Biana ngayong balik eskwela. Inaasahan niya na magiging epektibo ang pagtuturo sa bagong senior high school curriculum. And I'm expecting po sana smooth and successful yung magiging subject plans, new curriculums, and new plans po ng advisors namin para sa amin. Excited na rin si Wendy ngayong pagsisimula ng bagong school year. Natulog po ko ng maaga kagabi, tapos nag-ready po ko ng mga gamit ko kagabi. Tapos gumising po ko ng umaga para makapasok po ng maaga dito. Pina-expect ko po na may makilala po akong bagong mga kaibigan at mag-explore pa po ako sa mga bagong skills na. All systems go na ang Batasan Hills National High School sa Quezon City ngayong balik eskwela. 15,000 enrollees ang papasok ngayong school year sa nasabing paaralan na isa sa pinakamalaking populasyon sa Metro Manila. Ipinatutupad pa rin ang blended learning system at shifting classes upang makontrol ang dami ng mag-aaral at matiyak na matutukan ng mga estudyante. 3 araw on-site ang mga junior high school students habang 2 araw naman online. Inihanda na namin yung mga pangangailangan lalo na sa aming blended modality. So nag-establish na kami ng mga learning hub, naglagay na rin kami ng LMS at tinataas pa namin yung aming internet capacity. Namahagi naman ng laptop ang Department of Education at LGU para sa mga estudyante at mga guro sa Batasan Hills National High School. Nakatakda rin mamahagi ang Quezon City Government na headset na may noise reduction para sa online classes. Ayon sa principal ng paaralan, sapat ang bilang ng mga guro. Tinanggal na rin ang administrative tasks sa mga teachers alinsunod sa DepEd Order No. 6 na layuning mabawasan ng 57% ang paperwork sa mga teachers. Mula nung inilabas yung DepEd Order na wala ng administrative tasks, so wala pong teacher na mayroong administrative tasks na hawak. So full-time talaga sila sa teaching. Samantala, positibo naman ang naging reaksyon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa aksyon ng pamahalaan na pag-hire ng bagong mga guro. More or less 60,000 na mga teachers. So, it's good na merong 20,000 na mga teachers ay i-hire. This year, sana nationwide at mapunan yung lahat ng pagkukulang sa mga probinsya. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor edukasyon at pataasin ang manpower sa mga pampublikong paaralan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.